Magandang madaling araw sa inyong lahat, mga subscriber. Ang bidyong ito ay ginawa ko sa oras ng madaling araw dahil alam ko na maraming kababalagan sa mga oras na ito. Ang kwentong ito ay pinamagatang Kababalagan sa De La Salle Campus. Tahimik na ang paligid ng De La Salle Campus sa Taft Avenue kapag sumasapit ang hating gabi. Ang mga estudyante at guro ay nakauwi na at tanging mga gwardiya at ilang staff na nag-overtime ang naiwan. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may mga kuwentong hindi may paliwanag, mga kababalaghan na paulit-ulit na nararanasan ng mga nakakakita at nakaririnig. Ang Madreng Nakaputi. Isa sa pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang madreng nakaputi na lumalabas sa mga pasilyo ng lumang gusali. Madalas daw itong makitang naglalakad ng dahan-dahan, tila hinahanap ang mga nawawalang estudyante. Ang mga nakakita ay nagsasabing hindi ito naglalakad tulad ng normal na tao, bagkus dumudulas ito sa sahig creek at biglang naglalaho kapag nilalapitan. May isang gwardiya noong 2018 na nagkwento na habang nagro-ronda siya, nadaanan niya ang isang babaeng nakaputing mahaba ang damit. Inakala niyang estudyante na naka-costume, ngunit nang habulin niya para sabihing bawal ang magpaiwan, nagtuloy-tuloy ito sa pader at naglaho. Pagbalik niya sa guardhouse, maputla ang kanyang mukha at hindi na siya muling nag-overnight duty sa gusaling iyon. Ang estudyanteng laging nawawala sa library, may mga staff na nagsasabing may isang estudyanteng nakaputing polo at berdeng slacks na laging nakaupo sa isang sulok habang nagbabasa ng libro. Ngunit tuwing lalapitan nila para tanungin kung tapos na siya, bigla itong naglalaho. Sabi ng iba, ito raw ay kaluluwa ng isang estudyante na namatay sa loob ng campus noong panahon ng digmaan nang ginamit ang paaralan bilang hospital at kanlungan. Mga sigaw sa chapel, hindi rin ligtas ang chapel ng De La Salle sa kababalaghan. May mga pagkakataong naririnig ng mga nagdadasal ng gabi ang mahinang iyak ng mga bata, kasabay ng tila mga yabag na nagmamadali. Ang iba naman ay nakaririnig ng mga tinig ng sundalo sumisigaw sa wikang Hapon. Pinaniniwalaan na ito ay mga kaluluwa ng mga batang nagkubli at mga sundalong nasawi sa loob noong panahon ng World War II. Ang elevator na hindi humihinto. Sa isa sa mga gusali, madalas daw maranasan na ang elevator ay humihinto sa ika-4 na palapag kahit walang pinindot ang pasahero. Kapag bumukas ang pinto, makikita ang madilim at bakanteng hallway. Ngunit kung minsan, may aninong dumadaan, isang lalaking duguan ang mukha, nakatingin lamang bago maglaho. Kuwento ng mga estudyante. May mga estudyanteng nag-overnight para sa thesis na nagsasabing nakakarinig sila ng pagkalampag ng typewriter kahit walang gumagamit nito. Ang iba na may nakakakita ng mga librong biglang bumabagsak mula sa istante kahit walang tao. Isang beses, may grupo ng estudyanteng nagpuyat sa isang classroom. Habang nagkakape sila, narinig nila ang mga yapak na maraming tao, parang isang klase na papasok. Pero nang sumilip sila sa hallway, wala ni isang tao. Pagbalik nila sa loob, may nakasulat sa pisara, "Umalis na kayo." Hanggang ngayon, ang De La Salle Campus ay itinuturing na isa sa mga paaralang may pinakamaraming kababalaghan sa Maynila. Para sa ilan, ito'y bunga lamang ng imahinasyon at takot. Ngunit para sa mga nakaranas na mismo, totoo ang presensya ng mga nilalang na hindi na nakalabas ng paaralan, mga kaluluwang nakakulong magpakailanman sa loob ng campus. Habang patuloy na lumalalim ang gabi sa loob ng De La Salle Campus, mas nagiging kakaiba ang mga pangyayari. Ang mga gwardiya at estudyanteng pumapasok para sa overnight work ay unti-unting nasasanay sa mga kuwentong kababalaghan. Ngunit may ilan na sadyang hindi kayang tiisin ang kanilang nakita at naranasan. Ang pagtugtog ng piano sa College of St. Benilde, may lumang piano na minsang ginagamit sa mga klase at pagtatanghal. Ngunit ayon sa mga gwardiya, kahit nakalock na ang silid, may mga pagkakataong tumugtog ito mag-isa. Hindi basta simpleng nota lamang, kundi buong kanta na malungkot ang tono. Isang beses, may gwardiya na sumilip at nakita niya ang isang batang nakaupo, pinipindot ang mga tekla. Pero nang buksan niya ang pinto, wala na roon ang bata at malamig na simoy lamang ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ng mga itinapon. Sa isang lumang gusali, may kwento ng silid na hindi na ginagamit. Sabi ng matatandang staff, ito raw ang naging imbakan ng mga bangkay noong panahon ng digmaan. Kapag may nagawi doon, kahit nakalock,
minsan ay naririnig ang mga impit na sigaw at yak. Isang estudyante na nawili sa ghost hunting ang sumubok na buksan ang pinto gamit ang master key. Pagbukas niya, hindi niya inaasahan ang malamig na hanging dumampi at ang matinding amoy ng dugo. Sa loob ng ilang segundo, nakita raw niya ang mga anino ng mga sugatang sundalo at bata na nakahandusay sa sahig. Nang muling kumurap ang kanyang mata, bakante na ang silid. Ngunit mula noon, nagkasakit siya at hindi na muling bumalik sa paaralan. Ang babaeng dumadaan sa bintana. Sa ika-6 na palapag ng isa sa mga gusali, may mga estudyanteng nakakita ng isang babaeng dumadaan sa bintana. Nakasuot ito ng lumang uniforme ng estudyante, kulay puti at berde. Hindi siya naglalakad sa hallway, kundi dumadaan sa mismong bintana. Parang wala itong nakikitang pader o harang. Madalas siyang nakikita ng mga nagpapalipas ng gabi sa kabilang gusali at ayon sa ilan, nakatingin ito ng diretso sa kanila bago biglang tumalon at maglaho. Mga tinig sa quadrangle. Sa quadrangle kung saan ginaganap ang iba't ibang aktibidad, may mga pagkakataon naririnig ang mga tinig na nagdadasal. Kahit walang tao, tila may misa o rosaryo na nagaganap. Kapag pinuntahan ng guwardiya, walang nakikitang tao, ngunit ramdam daw nila ang presensya ng napakaraming kaluluwa. Ang kwento ng mga bagong estudyante. Laging sinasabi ng mga nakatatanda sa campus, kung bago ka, huwag kang masyadong magpaiwan. Dahil maraming freshmen ang nakaranas ng kakaiba, may mga nawawalan ng gamit na biglang lumilitaw sa ibang gusali. Mayroon ding mga bagong estudyante na nakakakita ng klase sa loob ng isang silid, puno ng estudyanteng naka-uniforme noong dekada 1940. Kapag sumilip sila sa pinto, bigla na lang naglalaho ang lahat. Lalong tumitindi ang kababalaghan sa bawat kwento na nadadagdag sa kasaysayan de La Salle Campus. Sa mga nakaranas nito, hindi na ito simpleng alamat, kundi bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung may mga estudyante at guro na nakararanas ng kababalaghan, mas lalo namang mabigat ang kwento ng mga guwardiya at maintenance staff ng De La Salle. Sila kasi ang madalas na iwan sa gabi at madaling araw sa mga oras na pinakadelikado raw ang campus. Ang guwardiyang napaiyak, isang bagong guwardiya ang naka-assign sa lumang gusali. Habang nagro-ronda siya pasado 2:00 ng umaga, narinig niya ang yapak ng mga batang tumatakbo sa hallway. Akala niya mga pasaway na estudyanteng nag-overnight. Nang sundan niya, napansin niyang papunta ito sa lumang classroom na naka-lock. Pagsilip niya sa bintana, laking gulat niya nang makita ang 5 batang nakaupo sa sahig. Nakatingin lahat sa kanya, mapuputla at may mga sugat ang katawan. Hindi niya naituloy ang pagbubukas ng pinto. Tumakbo siya pabalik sa guardhouse at doon ay tuluyang napaiyak sa takot. Ang maintenance na nakulong, may isang maintenance staff naman na naglinis sa isang silid bandang 11:00 ng gabi. Habang nagwawalis siya, biglang sumara ang pinto at hindi na niya mabuksan. Wala ring signal ang cellphone niya para makatawag ng tulong. Maya-maya, may narinig siyang tinig ng babae na pabulong. "Bakit nandito ka?" Nang lumingon siya, nakita niya ang refleksyon ng isang babae sa salamin ng bintana. Nakaputi, mahaba ang buhok, ngunit wala ang mukha. Nang magbalik siya ng tingin, wala na ito. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo pa rin sa loob, nanginginig at ayaw nang bumalik sa trabaho tuwing gabi. Ang ronda sa quadrangle. May mga gwardyang nagkukuwento na sa tuwing sila ay nagro-ronda sa quadrangle, naririnig nila ang ingay ng maraming tao, parang may klase o may pagtitipon. Pero kapag sinilip nila, wala ni isang tao. Sa halip, biglang bumibigat ang pakiramdam nila at pakiramdam nila ay may nakatingin mula sa lahat ng direksyon. Ang elevator incident. Isang janitor ang sumakay sa elevator para bumaba mula ika-5 palapag. Ngunit imbes na bumaba, umakyat ito ng kusa hanggang sa umabot sa ika-7 palapag na sinasabing sarado at hindi na ginagamit. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang madilim na hallway at mga aninong nakatayo, nakapila parang mga sugatang sundalo. Biglang bumalik sa ground floor ang elevator. Pero mula noon, tumanggi na siyang muling gumamit nito mag-isa. Mga babala ng mga veteranong guwardiya. Ang matatagal ng guwardiya sa campus ay may mga payo. Huwag kang tititig ng matagal sa salamin kapag madaling araw. Kung may narinig kang tinatawag ka sa pangalan mo, huwag kang lilingon. Kung biglang lumamig ang paligid, magdasal ka agad. Ayon sa kanila, mas mabuti nang umiwas kaysa makipagsalamuha sa mga kaluluwang hindi matahimik sa loob ng paaralan. Sa mga karanasan ng mga guwardiya at maintenance staff, lalong tumitibay ang paniniwala na ang De La Salle Campus ay hindi lamang isang paaralan, kundi isa ring kanlungan ng mga kaluluwa
na hindi pa nakaalis sa mundong ibabaw. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, kwentong kababalaghan.